Magandang umaga pong muli at welcome sa Homie Church Morning Devo. Amen. So, good morning po muli, Nanay Lolita, Chang Emily, Sis Rhea, Mimi G. Good afternoon po dyan sa America. At Sis Ana, Sis Janet, Sis Gingging, Sis Maridel, Sis Mai, Sis Magali, and Sis Marife. Good morning. Have a blessed Tuesday. Kasi po, every day is a blessing. Sabi nga, every day may pagpapala ang Diyos. The steadfast of love of God. Sis Karen Joy, ang ating po day. Ayan, handang-handa na po siya. Good morning. At sa mga nanonood po sa live, online, meron po tayong online, live. At salamat po sa pag-join ninyo at sa mga manonood pa later. Ayan. Sige po, umpisa na po natin para makarami na daw. Maumpisa natin. Ayan. Sino pong nais mag-lead ng prayer today? Marife, good morning po. Ayan, Chang Emily. Sige po, nagpuso si Chang Emily. Ayan. Nag-uumapaw at nag-fire ang kanyang puso na manalangin. Amen po. Sige po, Chang Emily. Manigay po. Yes, Lord, glorify your name, glorify, hallelujah. Sa buhay po namin, muli po na kami po ay nagising na naman po ng mapayapat at ikaw po ang aming ikapagpagising po sa amin. Matapos na naman po ang magdamag po namin na pagtulog, Lord, salamat po, salamat po. Manaming Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa oras na naman pong muli, sa umaga na naman kami po muli nag-aaral po ng yung mga banal na salita sa umaga po ito. Nawa o Diyos, mangusap ka po sa bawat isa sa amin upang kami po ay makapakinig at tumimo po sa aming puso't isipan na naman pong aming mapagbahaginan sa umaga pong ito, O Diyos. Salamat po sa buhay po namin at kami po ay humihingi ng kapatawaran anuman pong aming ang kukulang sa araw-araw, sa isip, sa salita man po o sa gawa at yung pong dinadalangin po namin ang aming pong mga kapatiran, kung sino man po ang nakakaranas ng masama pong pakiramdam po nila, Lord, ano man pong masasakit sa kanila, Lord, buuin niyo po, ano man po ito, kayo po ang aming manggagamot sa lahat, walang imposible po sa iyo, at lahat po ng may karamdaman, nasa ospital man po o sa kanilang mga tahanan, pagalingin niyo po, Lord, sapagkat kayo pong aming ikapagpagaling. At yung kanila pong mga pangangailangan sa araw-araw, i-provide niyo po, O Diyos. Lord, salamat po sa buhay po ng bawat isa. Malayo man po ang agwat po namin, pero Lord, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi maabot ang bawat isa sa amin. Ipuin mo po ang bawat isa sa amin. Lord, nakaupo man po, nakahiga pa po, Lord. Ano man po ang mga ginagawa ng bawat isa. I-bless niyo po kaming lahat at nawa ang aming pong aaralan ngayon, umaga pong ito, na ibabahagi po ng aming kapatid na Sister Karen Joy, Lord. Bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, ang kanya pong labi o dila, Lord, na magbabahagi po ng yung banal na salita, O Diyos. Ikaw po ang magbigay po sa kanya. Gaya po ni Solomon, Lord, ang hiniling niya po ang karunungan, Lord. Kaya, Lord, ikaw po ang mangusap din sa buhay po ng amin. Exhort po ngayon. Salamat po sa mga buhay po namin, Sister Janet, Sister Lily, na sila po ay nandirito lagi na nagbibigay ng mga kalakasan, ng mga salita mo po, Lord. Sila po ay nagbabahagi sa amin na nagpapalakas sa buhay po namin ng bawat isa. Salamat po sa bawat isa. Hindi ko man po sila mabanggit, Lord, na lugar, pero alam niyo na po, Lord, na ang mga anak mo sa umaga po ito ay muli po ay sa iyo lamang gumakuha ng gabay, kalakasan, sa aming pong buhay, sa aming pong mga pamilya, Lord God. Kayo po ang mangusap sa amin pong lahat. Maisama po namin at dumami pa po kami ng mga kakilala pa po ng mga sa iyo lamang
ikaw po ang aming mapapurihan. Lord, salamat po. Ito pong aming sinasamo, dinadalangin sa umaga pong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan. Amen. Ganda. Salamat po, Chang. Ganda ng proud ni Chang. Mga huni. Po, nakakami sa probinsya. Mabuhay sa probinsya. Andyan yung kahapon, meron pang yung tilaw ng manok. Ang sarap pong pakinggan. Nakaka-refresh. Relax. Habang nagpipray si Chang. Sabi nga, sa biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat, di matarapat. Ang talaga, Sinasabayan ko po ng exercise. Sinasabayan ko po ng exercise. Bye po. Bye-bye. Trabaho ulit. God bless. Nakaaga po. Mimi G. Akala ko, Mimi Ingat G, po. narinig ko yung boses mo Yes po, kanina. yan po. Wow, nice spot. Akala ko, Mimi G, nananaginip lang ako kanina. Nakaka-relax. G. Ganda Bye po. naman. Paalam Ingat po. po, sister. Lakad. Ayan. May miss po si na Mimi G. Kaya busy po siya. Pero binigyan niya ng kaunting oras. Po na makaano dito. Kapatiran. Salamat po, Mimi G, sa iyong puso. Ayun po. Nakaka-bless po talaga sa araw-araw. At sa araw na ito, yung naririnig ko lagi yung tunog sa ng huni ng mga ibon. Isang din po yan sa atin. Nakaka-relax kasi po. Blessed morning! Good morning. Nakikinig ako ng audio. Pagtingin ko, ay, 15 na. Na-late tuloy ako. Cooking while, nakikinig ng Bible audio. Good morning. Sige po. Good morning, Sis Anneli. Ayan po, sige po. Sis Karen Joy, bibigay ko na po sa iyo. At ito na po ang Salamat po. ito ng gawain na ito, ang salita. Apo, ate, salamat po. Sana po natin, good morning po sa lahat. Nasa na po tayo ngayon? Nasa day 24 of the pursuit, chasing after your new life in Christ. No? Marapit na pong matapos. So, ngayong umaga po, ang po natin, ang magiging topic po kahapon po is, di ba po, when, kahapon po, di ba sabi po, worthy following, no? Totoo nga po na ang Panginoon Jesus ay talaga po worth to follow, di ba po? Na talagang pagpatuloy araw-araw po natin isa na sa buhay, we take up our cross daily, ay talaga po, tunay nga po na ang bawat araw po natin is nalampasan po natin. Kasi kasama po natin si Panginoon Jesus. At yung ngayon naman po, sa day 24 po, yung continuation po ng ating devotional, yung when God is silent, no? Minsan, nararamdaman din po ninyo ba minsan na parang Lord, ang tahimik mo, parang wala kang sagot, no, sa aking mga prayers, or minsan kasi feeling lang natin yun, no? So ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang paano, no? Ano yung ating gagawin, ano yung respond po natin pag feeling po natin na ang tahimik ng Panginoon, no? Yung ganung pakiramdam po natin. Sabi po, nangyayari po talaga yan po, no, sa buhay po Kristiyano po natin, sa Christian journey po natin, na sometimes we ask God, we pray, no, pag ang tahimik po natin at hindi po sinasagot ang prayers po natin. At ano yung ginagawa po natin pag ganun po. Even, man yan, kahit kaano po yan, ka-strong sa paningin po natin, nakaka-experience din po niyan. No, na ang parang tahimik ng Panginoon. No? So, ang sagot, no? Kung minsan ang Panginoon is hindi sinasagot ang ating panalangin, basahin po natin.
sa verse ko ngayon na binigay po sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 9. Babasahin ko po. Sabi po dito, kaya panatag ang aming kalooban kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Verse 8, hindi kami pinahinaan ng loob kahit na mas gusto namin iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. Verse 9, kaya naman sinisikap naming malugot ang Diyos sa amin maging dito man sa piling niya. Sabi nga, pag-pray po ng Lord God, gabayan niyo po ako, Panginoon. Lord, ikaw po, Lord, ang wisdom po, Lord, and understanding po, Panginoon, sa aming lahat. At lalong po, Lord, faith, O Lord, nasabi po mga po, Panginoon. We walk by faith, not by sight, O Lord. Ang gabayan niyo po ako po, Panginoon, kung paano ko po, Lord, po, Lord, yung exhortation po ngayong umaga po, Panginoon. O Lord, sa iyo lang po ako, Lord, kukuha ng lakas, at ikaw lang po, Lord, ang may taas po ngayong umaga po, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon, kung paano po, Lord, may sa buhay, O Lord, ang iyong mga salita, hindi lang sa amin naririnig. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa journey po namin, sa bagong araw na ito po, Panginoon. O Lord, kung saan man po dalhin kami ngayong umaga po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito po, Panginoon. O Lord, lalong-lalo na po, Lord, yung faith na ibinigay mo sa akin po, Panginoon. At sa dalangin ko po, Panginoon, sa Panginoon anak ni Jesus, Amen. Yun na lang po, no? Saglit lang na prayer po. So, yun po, sabi po dito, when God seems silent, ano na po, ang sabi po dito sa Panginoon, we are called to look forward in faith, no? Kahit na nararamdaman po natin na ang Panginoon po minsan is parang, Lord, ang tagal mo namang sagutin yung panalangin ko, no? Anong gagawin? We look forward in faith daw po. Yung consistent po natin na pananampalataya, no? Hindi po tayo maprostrate, no? Yes or no man yan, ang sagot po niya, continue yung faith po natin. Hindi po tayo magbabackslide, hindi po tayo tatalikod sa Kanya. Kasi nga po, hindi tayo nag-focus sa kung ano, yung nakikita nating bagyo man po yan, signal number 10 man po yan, ang bagyo na pinagdadaanan po natin hanggang ngayon. Kung ano man po yan, anong klaseng, gaano man po yan, kagulo, no? Yung hinaharap po nating mga challenges po, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong sa pananampalataya. Tapos po dito, pag pinag-prepare po natin na hindi pa po binibigay ng Panginoon, so, for example po, no, sagit lang po, yan, okay lang po yung for example po, no, ang asawa po natin na Lord, kung nagpipray ko na minsan gusto ko pong mailapit po yung asawa ko po, no? So, minsan, kasi ang Panginoon po, no, minsan matagal po niya ibigay, minsan po mabilis. So, sabi nga po dito sa verse 6, sabi po dito, di ba po, yung confident po natin, yung lalo-lalo na po sa ating pananampalataya. Yun po, no? Sabi din po sa Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. So kasi ang timing po ng Panginoon is talaga po perfect po sa ating lahat. Ibibigay niya po yan kung ready na po ba tayo. Minsan po yung ibibigay po niya yan pag hindi po niya yan binibigay pag talagang kaya, kung hindi mo na kaya, minsan kaya mo na yan, kaya ibibigay ko. Yun po, no? Yun po, isa din po sa binigay po sa akin ng Panginoon, no? He is answering you but cannot. Meron din pong minsan sinasagot niya pero hindi natin makita. So bakit nga ba hindi natin makita po minsan, no? Magbibigay po ako ng 3 points po kung bakit minsan nasagot na ng Panginoon. Pero parang, di ba po, minsan parang ang hirap naman makita, Lord, ng kasagutan, no? So magbibigay po ako, sabi po dito,
ano daw po, bakit ba minsan nahihirapan po tayong makita yung kasagutan, no, sa ating mga panalangin, no? Or feeling natin minsan tahimik ang Panginoon sa ating mga panalangin, minsan nasagot niya na, pero nahihirapan lang talaga tayo makita kung ano po yun. At number 1 points po dito na binigay po dito sa ating devotion, sabi po dito, the answer could be no. Di ba po? Minsan, ang sagot po ng Panginoon, hindi para sa yan, hindi para sa akin yan. So, magano na lang po ako, no? God could be denying your request because it's not in line with His will, no? Hindi lines po sa will po niya. So, magbibigay po ako ng isang testimony po na kung saan, di ba one time nag-ask po ako na paano mo ba malalaman pag minsan po ba pag madali mo ba nakuha, ibig sabihin po minsan nanggaling po ba yun sa Panginoon? Di ba po, minsan may prayer po ba kayo na instant binigay niya agad. So minsan sa atin kasi pag alam talagang paghihirapan mo, di ba? Minsan ganun po, di ba? So minsan may binibigay rin ang Panginoon na minsan instant ibibigay niya. So, may testimony po ako na isa po na talagang, yes, sabi ng Panginoon, na mabilis ko siyang nakuha. Ang part-time job ko po na in-applyan ko po, ano lang po yan, nasa likod bahay ko lang po yan. Dito lang po, mga 1 minute walk lang po siya. So, naisipan ko yung applyan na wala lang akong magawa. So, sabi ko, applyan ko kaya to. Nakikiros lang po ako, no? Sabi ko, parang ano naman doon, lapit-lapit sa bahay. So, naisip ko lang siya, applyan ko kaya itong yung restaurant na ito. Di tinawagan ko. Sabi ko pang ganon, pwede bang interviewin mo na ako agad? Sabi ko ganon. Di sabi niya, hindi pwede ganon. Sabi ng manager, bukas, pwede mag-interview ka. So, sige, excited po ako. Wala po wala po yun sa plano. Talagang naisip ko lang talagang mag-apply. So, kinabukasan, nag-interview po ako. Sabi ko, Lord, nag-pray pa ako, Lord, kung para sa akin to, ibig sabihin, pagtanggap ako, para sa akin to. Pag hindi para sa akin, okay lang naman. So, yun po, no? Nag-pray po ako, okay na po, na-interview po ako. Sabi niya, after a week, tatawagan po niya ako. So, binigay ng Panginoon, no? In short, binigay po siya sa akin. Wala po yan sa plano. In an instant po yun na, nung araw ko lang siya naisip, no? Plan ko to, mag-apply ako ng part-time job. So, sabi nga po ni Caramel, ang Japan po is a busy country. Pero nakapon sabi po niya, no? Busy, mas part-time lang kasi ang full-time job ko as paglingkod sa Panginoon. Singit lang po yan, no? Yung part-time job na po yun. Kasi huwag natin isingit sa kabisihan natin ang paglingkod sa Panginoon. Kundi isingit natin, no? Ang mga trabaho po natin yan, singit lang nga po yan. So, ang ganda ng wisdom na po yun, naalala ko po kahapon. So, yun po, no? In short, meron minsan na mga po natin na mabilis na pinaghirap, madali mo siya nakuha. Ibig sabihin, hindi yun ang galing sa Panginoon. Sometimes, in an instant, ibigay niya po yan kasi talagang para sa'yo. Amen po ba? No? Let's be ready sa mga consequences. Pag hindi niya ibibigay, wag po tayong ma-frustrate. Kasi minsan, yan po, ang po sa atin, na-frustrate po tayo. Lord, hindi naman para sa akin. So, gumagawa na po tayo ng sarili nating paraan. Kasi andyan po yung frustration pag hindi po natin na-receive, hindi po natin yun po, no, sa sariling kapalanan na. Yung pangalawa po, no, na no, ang sabi ng Panginoon na talagang na-testimony ko na ang tagal ko bago niya binigay sa akin, yung simpleng kahit pagbabike lang po ito, no, sa buhay ko. I-compare ko sa pagiging buhay Kristiyano. Yung pagbabike ko po, ang Japan po is isa po sa pangangailangan ng pagpupunta po kayong Japan. One of the important thing is marunong po kayong mag-bike. Yun po, no? Wala po kayong sasakyan. Kailangan po, at least marunong po kayo mag-bike. Makasave po kayo sa transportation. Yun po, no? Napakahalaga po yan. So, ako po, hindi po ako ganun kagaling mag-bike. Hindi po binigay agad sa akin ng Panginoon yung talent, yung gifts na yon na galing magpadyak-padyak. So, hindi na ako magaling, may anak pa po isa, iangkas ko po siya paghatid ng school. So,
hindi po niya agad, isang beses sumemplang pa nga po ako, yung panganay ko po, yung angkas ko. Sabi ko, nagpe-pray po ako, Lord, bigyan mo naman akong talent sa pagbigay ng pagbabike. So, hindi, lalo na po nung sumemplang ako isang beses, puno, hinala ko ng loob. So, hindi, tuloy pa rin ako. Tuloy ako, Lord, nakakayanin ko to. So, ayun po, 2 taon po, na bago ko yung angkas ko lang isang 2 taon bago po talaga ako nasanay na one day, isang araw na lang na-realize ko na kaya ko na iangkas yung pangalaw ko. Yun po, kaya ko na. Yung parang hindi mo siya, hindi ka hindi mo i-force ang sarili mo na, pag, sabi ni Lord sa akin, Karen, kaya mo na yung maliit mo. Ngayon po, sa grace ni Lord, yung talent, yung gifts na po yun, kumbaga, kaya ko na kasi parang ko na, yung kaya ko nang dalhin yung isa kong, yung panganay ko, ibig sabihin, parang pinaramdam na sa akin ng Panginoon, kaya mo na yung isa pa, 3 na po ngayon kami. So, pero 2 taon po yon yung gifts po niya sa akin sa pagpapadyak, matagal niyang binigay. So, paano po ba? Iko-compare po sa buhay Kristiyano po natin. Minsan, magsastumble ka, lalagpas po tayo, kasi part po yan ng plano ng Panginoon. Kahit simpleng pagbabike po yon, pwede po natin iyon i-compare sa buhay Kristiyano. Magsistumble, pero continue in your faith. Kahit anong bagsak sumemplang man ako, tuloy ako sa Yun po, Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Huwag tayong mag-focus doon sa nakikita. May plano ang Panginoon. Stumble man, kasama din po yan sa journey ng pagiging Kristiyano. Ngayon po, 3 po kami, nagsimpleng pagbabagyan, nagpa-practice pa rin po ako, nag-iingat pa rin po ako. Ganyan rin po sa pagiging Kristiyano, pero andyan, yung po natin, we will continue to stumble, po tayo, pero continue in faith, yun po, kasama sa kasama po yan sa buhay Kristiyano po natin, in waiting, habang nag-antay po tayo sa mga inaas po natin, yung habang gagaya po sa pagbabike ko po yun, habang inaantay ko, naibigay po niya sa akin yung full strength and courage kung paano dalhin yung 2 kong anak na nagbabike. Andyan yung patient ko sa pagpapractice. Ganyan din po sa buhay Kristiyano po natin, importante po yung patience and waiting sa ating mga kasagutan sa ating panalangin. Yun po, Kasi minsan, sometimes, God, bakit nga ba minsan ang hirap, hanapin ng sagot sa kasagutan, sa mga prayers po natin, hindi natin makita. Kasi minsan, ang number 1 point, balikan ko po, the answer could be no. Yun po, No, hindi para sa iyo yan. Minsan, yes, kasi kung kahit ano man po yan, mabilis instant, bibigyan niya sa'yo. Minsan matagal, minsan no. Yun po, Yung pangalawang points ko po dito, na minsan, nahihirapan po tayo when God seems silence, at ang hirap natin makita yung kasagutan, sin. Yung pangalawa po, yung kasalanan. In our life, that is preventing you from seeing God's answer. Pangalawa po, kasalanan. Nabubuhay pa ba tayo sa kasalanan? Yun po, kapag minsan, when God seems silent, napoprostrate niya po, ulitin ko po kanina, andyan yung frustration. Lord, tagal-tagal mo lang sagutin. Gawa, hanggang sa, na tayo, sariling kaparanan na. At ang frustration natin ay nagdadala sa atin ng pagkakasala. Yun po, application, take an invent, sabi po dito, mag-inventory, take an inventory in our life, suriin po natin ang sarili po natin, ba kasalasang namumuhay pa sa atin, pride, yun po, meron pa po ba tayo niyan sa sarili po natin? Last, magiging makasarili, yun po, isa din po yan. Nakapako pa ba, sabi nga po na dyan, kasama na ba yan sa pagpako sa krus? Sinama na mo na ba yan? Or baka lumuluwag na, lumuluwag na yung pako dyan, kala ng martilyo, pupukon ulit. Kasama po ako dyan, kasama po ako dyan, kasi minsan po lumaluwag yung pagkapako yung pako sa ko.
kailangan akong pukpukin. No? Nagpapapukpuk naman ako kay Ate Janet. So, yun po, minsan ganun po, no? So, minsan, ang isa rin po, no? Yung pagiging minsan, yung judgmental po natin, no? Kasama rin po ako dyan. Nung last Sunday po, yan po yung message po ng pastor po namin, pointing finger, no? Ganun. Nasa kanya kumatatan. Try niyo po ganun. Yung tatlo yun. Di ba pag ganyan, dalawa, nakapoint. You. Yung tatlong po yan, saan balik sa'yo, di ba po? Di pag dalawa ay pinoint mo, tatlo balik sa'yo. So, yun po, no, sabi po niya, ang ganda rin po ng miss naman po. Dapat po ganyan, yan yun, sa God. Kasi at least, kaya pala ganito ako pa ba, Janet? Kaya po ba ganito? Kasi yung tatlo sa'yo balik, pag sa Panginoon mo tinapat. No? Yun po, no, dapat, yung pag, yun po, isa rin po sa nabubuhay po sa atin yung pagiging judgmental po natin. Isa rin po yan sa ng Panginoon, no? Kung bakit, hindi niya naibigay, matagal niya, hindi natin makita yung kasagutan kasi meron pang kasalanan na namumuhay sa ating mga puso, no? Na kailangan pang suriin natin maigi. Napaka-importante po yan ng pagsusuri sa ating mga sarili, no? At number 3 po, na point po dito, in God's time, not yours, no? In God's perfect timing, hindi sa ating kagustuhan, kundi sa kagustuhan, sa timing po ng Panginoon, no? God is not a vending machine, sabi nga po dito, no? Hindi po parang lalaglag, maghuhulog ka lang dyan ng coins para matanggap mo kung ano gusto mong inumin. Hindi po ganun ng Panginoon, no? Hindi po siya ganun, hulog ka lang ang gusto. Ganun din kagad minsan, yes, we pray, no? Pero merong ibibigay niya agad, meron ding hindi, no? He acts in His own time, no? In His own will, in His own way. Yun po, no? So, minsan, wag natin pangunahan yung ng Panginoon, no? Pag talagang hindi niya yan, kahit hindi talaga para sa atin, no? Hindi niya ibibigay. So, ginagawa niya ito para sa ikakabuti. Bakit po niya minsan ganun po, no? Hindi niya binibigay agad kasi alam niya na nakakabuti yun. Ito nakakabuti sa'yo. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Karen, hindi kita agad bibigyan ng talent sa ganun pagbabay kasi alam ko simplang-simplang ka lagi. Bibigay ko na pag ready na ang puso mo, yung courage mo, no? Pag ready ka ng harapin. Parang ganun po, no? Basta meron agad. So nga po, ibabalik ko po, meron agad, ibibigay niya din naman, instant, no? Meron din, napakatagal po, no? Pero doon masusubukan yung faith po natin, kung yung respond natin din po, no? Ready, during our frustrations, by waiting, ano ba yung respond po natin? Patuloy pa ba sa pananampalataya? Patuloy pa rin gumagawa ng sariling way. Yun po, no? Yan, nakapakaano din po yan. Yung respond po natin by waiting. Napaka-importante din po yan. No? Sabi nga po, sa pangalamang verse po dito na binigay po sa atin, Romans 8:28. No? Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya ayon sa kanyang layunin. Di ba po? No? Ang lahat alam ng Panginoon, no? Kung ano ang nakakabuti sa ating lahat. Po, no? Yung bawal, ang hindi nakakabuti sa atin. So, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon sa mga kasagutan sa panalangin at sa mga hindi rin, no? Humingi po tayo sa Kanya ng mga bagay na kahit hindi po niya sagot, focus pa rin tayo. Kagad kapon, minimension natin, focus kung ano yung pleasing sa Kanya, no? Mag-focus talaga na kahit signal number 10 na yung bagyong harap mo, focus pa rin sa faith po natin. Hindi tayo nagfo-focus sa kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Nagfo-focus tayo sa spiritual beyond those nangyayari. Focus tayo yung spiritual to yung laban po natin, hindi yan sa kung ano yung yan. Yung behind doon, yung spiritual yan no? Focus po dahil doon. Kasi kung doon ang gagawin po natin, no?
makaka-bless ng resulta. Mabibless ka, no? Huwag po tayong mag-focus sa kahit ano man yan. Yun po, kasi sabi nga po sa Hebrews 11:1, basahin ko po sa Hebrews 11:1, basahin ko po na Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyahan na manatanggap natin ang mga bagay na inasahan natin at ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diba po? No? Doon tayo, faith, napaka-importante po ng faith. No? Yun makakatulong sa atin at ang tulong po ng banal na espiritu. No? Andyan, no? Yun siya ang bibigay sa atin sabi nga po, no, ang Holy Spirit ang tutulong po sa atin sa mga bagay na hindi natin nakikita. So yun po, no? Sabi rin po, balikan ko po yung excerpt po ni Sister Rose Capon. Sabi rin po sa Luke chapter 9 verse 23, pagkatapos sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. So ano bang sinasabi ng kamatayan dito? O patay yung pride, patay yung pagiging judgmental natin, patay yan lahat. Binago na tayo. Kung dating ganun ka, binago na tayo ng Panginoon. Lagi po natin yung pinapatay. Araw-araw po yan. Yun po, no, hindi na maibig sabihin nito yung kamatayan na talagang literal na patay yung spiritual mo. Na dating ikaw, patay yung pride, patay yung yabang, patay yung mga kasalanan dyan, lahat patay na yan. Binago na tayo kay Kristo. Ito po yung sabi ng Panginoon, no? Kasi kasama na po yan, kasama na po yung nung tinanggap po natin si Jesus sa buhay po natin, kasama na po natin yung ipinako sa krus. So pag medyo nga po, no, pag minsan po luwag, baka pagpupuk po tayo, no, magpadisiplina po tayo sa Panginoon, no, at kasama po ako dyan. Baka sabihin nyo, si Karen masyado, kasama po ako, syempre po, no, kasama po yan sa journey po natin, ang pagpapadisiplina. Yun po, no? Take time up our cross daily, lead to transformation. No? Ang ating pag-alala sa kapwa, no? Napalitan ng pag-unawa, no? Napapalitan ng pagiging mabuti, kabaitan, no? Pagiging yung fruit of the Holy Spirit, no? Na po yan, andyan na po. Andyan na po sa ating mga puso. When God seems silent, tuloy ang buhay Kristiyano natin because we live by faith, not by sight. Amen po. Yan lamang po. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. At magpipray lang po ako saglit. Lord God, sa lahat po ngayong umaga po, Panginoon, O Lord, ikaw po, Lord, we humbly ask po, Panginoon, tulungan niyo po kami po, Panginoon, to live by faith, not by sight po, Panginoon. Everyone, lahat po kami po, Panginoon, tulungan niyo po ang duwes sa courage, O Lord, sa mga bagay po, Lord, na kalaban po namin po, Panginoon. Yung lalo-lalo na po, Lord, ang mga gawa ng kaaway, O Lord, sa mga aning isip at puso po, Panginoon. Tulungan niyo po kami po, Panginoon, O Lord. Bigyan niyo po kami po, Panginoon, ng kalakasan every day, O Lord. O Lord, naharapin, O Lord, ang lahat po, Lord, ng pagsubok. Alam po namin, naniniwala kami po, Panginoon. Nasasamahan niyo po kami po, Panginoon. Anuman po, Lord, ang laban namin po, Panginoon. O Lord, ganoon rin po, Lord, kung anuman po, Lord, kung pinsan, O Lord, na nararamdaman po namin po, Panginoon, na parang ang layo po niyo po, Panginoon, ang tahimik niyo po, Panginoon, at tulungan niyo po kami po, Panginoon, kung paano po namin ito, Lord, yung faith po namin, lalo na po, Lord, yung faith po namin po, Panginoon, hindi niyo po, Lord, sinasabi na unawain namin ito, kundi, Lord, kinakausap niyo po kami, Panginoon, faith, O Lord, faith in Jesus, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano ito, Lord, isabuhay, O Lord, yung lahat na sinasabi sa inyong salita. Hindi lang po, Lord, nabibigkas ng aming mga bibig. Hindi lang po, Lord, ito, Lord, kundi, Lord, sinasabuhay talaga namin. Nakikita yung obedience, O Lord. Resulta po, Lord, ng aming pananampalataya is ang obedience, O Lord. Patience, O Lord. Lahat po, Lord, ang bunga po, Lord, ng banal na Espiritu po sa amin po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa po sa amin po, Panginoon. Anuman po, Lord, ang kanilang pinagdadaanan, O Lord, strengthen their faith in Jesus po, Panginoon.
Huwag mo silang hayaan, O Lord, panghinaan ng loob. O Lord, Ikaw po, Lord, ang nakakaalam. Ikaw po, Lord, ang nakakaalam ng bawat sekreto ng aming mga puso, O Lord. Tulungan niyo po kami po, Panginoon, O Lord, na lumiwanag, O Lord, sa mga nakakasalamuha po namin po, Panginoon. Ano man po, Lord, ang aming mararanasan pa. Naniniwala kami po, Panginoon. Faith, O Lord, kakayanan namin ito po, Panginoon. Faith in Jesus po, Panginoon. Ito po, samot dalayan ko po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Yun lang po, sa Diyos ang kapirahan po. God bless po sa lahat. Yun lang po, Ate Janet, Dr. Ate Lily, salamat po. Amen, amen. Hallelujah, purihin ng Diyos. Thank you so much. Salamat po, Panginoon, sa paggamit mo po sa buhay ni Sis Karen na siyang nagbahagi ng salita sa amin ngayong umaga. Amen. Maraming salamat po sa presensya muli ng bawat isa. At alam ko po lahat tayo nakarelate. Meron tayong mga silent moment ni God sa ating buhay. Ano po? Na para bagang, God, naririnig mo po ba kami? Andyan ka po ba talaga? And si Taning, si Talunan, talaga maglalagay siya sa ating isipan ng doubt. Ano po? At tayo ay kanyang uusigin. Ano po? Ayan. Makasalanan ka naman kasi. Nanghihingi ka niyan. Talagang hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Grabe po kung manghusga, no? Wagas. Wagas kung mangusig sa atin. Tutuksuhin tayo, tapos kapag natukso tayo, grabing mag-usig. Ano po? Pero let's be confident. Sabi nga po, basahin po natin muli yung sa 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 9. Ano po? Good morning, Ma'am Joy. Tamang-tama. Basahin ko po uli para sa mga bagong pasok. So we are always confident, knowing that while we're at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Amen. Hallelujah. Let's be confident po, mga kapatid, na anuman ang ating nararamdaman, anumang sitwasyon, anuman po yung ating hinaharap, na panalangin, problema, anuman pong sitwasyon na naroon tayo. Let's be confident that God is listening, that God is observing. Napaka-keen-observant po ng Panginoon. At hindi lang yun, alam na niya bago pa mangyari. Subalit, ang sabi, bilang anak ng Diyos, let's be confident. Huwag po tayo magpapatinag. Sa mga nilalagay ng kaaway sa ating isipan. Huwag nating pababain sa ating puso. Uusigin niya tayo. Hindi niya sinasagot ang panalangin mo. Bakit? May kasalanan ka. Hindi yan para sa'yo. Subalit, ano po ang sinabi dito sa atin sa 3 points na binahagi sa atin ni Sis Karen? Huwag lang po tayong mag-doubt sa Panginoon. Hindi yan binigay sa atin ngayon because it won't profit us. It won't benefit us. At sabi niya, magpalinis daw po tayo ng ating mga puso. Tingnan natin ang motive ng ating puso. And hindi natin alam. Let's be faithful. Magtiwala po tayo sa Panginoon na ibibigay niya ito sa atin. But let's just wait. Let's just wait. It's on the way. On the way na po. Hinahadlangan lang sa mundong espiritual ng kaaway. Nakikipaglaban pa yung anghel na dala-dala. Nagdadala ng kasagutan sa ating mga panalangin. Pero sa totoo lang po, andyan na. The moment we pray, invested our faith in Him, ang bilis po, andyan na kaagad ang kasagutan. Yun nga lang po, talagang si Taning ayaw niyang ibigay sa atin kaagad. Ayaw niya ibigay sa atin kaagad. Kaya aabalahin talaga tayo. Aabalahin niya.
sa mundong espiritual, hindi niya ibibigay sa atin kaagad. Pero po, one day, it will come to pass. Huwag lang po tayo manghihinawang manalangin at magpatuloy na magtiwala sa Kanya. Sabi nga po, sa Romans 8:28, we know that all things work for good to those who love God. So kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang Diyos, it's a guaranteed answered prayer. Ayan po. For good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So tayo po ay tinawag ng Panginoon, kaya nga tayo nandito, ano po? Isa tayo sa mga tinawag at tumugon. Hindi po lahat tumugon. Napakaraming tinawag, hindi lahat tumugon. At tayo po ay mga nandito ngayon. Tumugon tayo sa Kanyang paggising muli ngayong umaga. Ano po? Kaya maraming salamat sa Panginoon na patuloy niya tayong ginigising, patuloy niya tayong tinatawag, pinapaalalahanan, pinalalakas, pinatatatag, pinaliligaya, binibigyan ng hope. Wait lang anak, it's on the way. Ano po? Kaya wag po tayo magda-doubt. At kung ano man ang mga kasagutan ng Panginoon, it's either binigay man niya sa atin o hindi. Let's think, it's for our own good. Hindi magbibigay ang tatay ng ahas sa anak kapag nanghingi ito ng tinapay, di po ba? Ganun din, lalong-lalo na ang ating amang nasa langit, who knows everything. Mula umpisa hanggang dulo, He is the Alpha and the Omega. So alam na alam niya. Kaya magtiwala po tayo and never doubt. Amen po. Makakakita po tayo ng mga example sa Biblia na hindi sumagot sa Jesus. Ano po? Pero, later on, He was moved by the faith nang tumatawag sa Kanya. Amen po? Kaya tayo man po, ganun din po ang gawin natin. Taon, dekada, wow, araw, ilang araw ka na ba nagpipray? Ano po? Hindi dahil sa God. Ibigay mo po sa akin. O kaya sa sunod na araw, nagpipray ka na naman. Di po ba? Dapat ang sunod na prayer mo na, by faith na. Faith, pray without ceasing. At kailangan may pasasalamat na. Wow, may pasasalamat na. Ibig sabihin, nandun na talaga activated faith. Pinaniniwalaan mo na. Katulad ni Jesus na itinaas niya ang 2 isda at 5 loaves and 2 fish, di po ba? Nang itinaas niya, nagpasalamat siya and it multiplied. Amen? Kaya tayo man po, kapag tayo nagpasalamat, ibig sabihin, activated faith na yon. Naniniwala tayo sa Kanyang kasagutan at sa Kanyang pagkilos. Amen po? So, wag po tayong mawawalan ng pag-asa if you think that napakatahimik yata ng Diyos sa buhay ko ngayon. Ang mag-alala tayo kapag ang tahimik ni Taning sa buhay ko ngayon, yun ang mag-alala tayo. Ano po? Kapag tahimik siya, hindi tawa, parang wala akong persecution ngayong linggo. Siguro, tuwan-tuwa na sa akin si Taning. Kakampi ko na yata siya ngayong linggo, kaya hindi na niya ako inaabala. Doon tayo mag-alala. Kapag walang criticism, kapag walang persecution, kapag napakasarap ng buhay mo, 1 linggo, smooth na smooth. Wow. Magtaka na tayo. Makakakampi na natin si Taning. Ano po? Yun, doon tayo magtaka. Pero yung pananahimik ni God, God, ano pong tinuturo mo sa akin? God, are you exercising my faith? Hanggang hanggang dulo ng faith natin, Pero ibibigay talaga yan sa atin ng Panginoon. Wag kayo magda-doubt. Ilang ulit ko na pong nasubukan na yan na giri-giri. Yung tipong, bukas darating na sila Ate Lily, wala pa kaming bahay na lilipatan. And then, kinaumagahan, ibinigay sa amin yung susi ng apartment. Kaya pagkasundo namin galing sa airport, diretso na kami sa bahay. Di po ba? But never lose hope. Never lose hope. And keep on trusting God. Be confident
ibibigay po yan sa atin ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay manalangin. Ano po? Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan. Ama naming nasa langit, tunay nga po kami nagpapasalamat, O Diyos, dahil tunay at tapat ang Diyos naming sinasamba. Kung saan kami humihingi, kung saan kami nananalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili ang aming pagpaniniwala sa inyo, ang pagtitiwala namin, Panginoon, ang aming invested faith sa inyo lamang, Panginoon. Dahil hindi kami mananalangin kung hindi kami naniniwala. Hindi kami, Panginoon, hihingi sa inyo kung hindi kami nagtatrust sa inyo, Panginoon. Madelay man ito sa paningin namin, Panginoon, but sabi nga, hindi ka nalilate. Hindi ka nadidelay. You're always right on time. Sapagkat alam mo ang perfect timing. Alam mo kung kailan namin ito kailangan. Alam mo, Panginoon, kung kailan mo dapat ibigay sa amin ang kasagutan. Hindi mo ito bibigay sa amin kung ito magiging dahilan ng aming ikalalayo sa iyo. Hindi mo ito bibigay sa amin kung alam mong maghihina ang aming faith. Kung maaaring ito ang gamitin ng kaaway. God, you have your reasons. Allow us, Father, help us, Father, O God, to trust in you more. Kapag nag-i-start na kami mag-doubt, more faith, O God, ang ibigay mo sa amin, O Lord. More grace, O God. More mercy. At mas lalo mo, Panginoong, ipakita sa amin ang pag-ibig mo. Na kailangan namin maghintay, kailangan namin mag-matured upang tunay na mapanghawakan namin ang ibibigay mong kasagutan. Always make us prepare, make us ready, O Lord, sa kasagutan mo, Panginoon. Anong klase man ito, Panginoon? Mapapera man ito, kagalingan man ito, Panginoon. Presensya mo, Panginoon, sagot sa aming mga katanungan. Anumang klase ito, Panginoon. We have hope, O God, na ibibigay mo ito sa amin, Panginoon. Nang may pasasalamat, tatanggapin namin ito. Full of faith, hihintayin namin ito, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran nandito, Panginoon, na araw-araw nagtitiwala, Panginoon, sa iyong salita, na kami ay patatatagin, kami ay malalapit palalo sa iyo. Ang aming mga panalangin ay iyong sasagutin. Ang aming mga pangangailangan ay iyong tutugunin. Maraming salamat po sa aking mga kapatiran na kasama namin ngayon, sa live man, Panginoon, sa GC man, Panginoon, sa manunood pa later on na magre-replay, Panginoon, at sa mga kapatiran, Panginoon, na hindi, Panginoon, nakadalo, anuman ang kadahilanan nila. Ikaw po, Panginoon, na magpuno nito upang sa susunod, Panginoon, hindi na ito magamit ng kaaway bilang dahilan upang hindi sila namin makasama. Maraming salamat po, Panginoon. Saliksikin niyo po ang mga puso't isipan namin. At tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga bagay na hindi nararapat dito at hindi nakalulugod sa inyo. At the same time, O Lord, makita mo, Panginoon, sa kaibuturan ng mga puso, ang mga hidden, Panginoon. Hidden prayer, O God, na halos ayaw namin ibigkas sapagkat kami mismo nagda-doubt. Hindi pa ito para sa akin, hindi ito ibibigay ng Panginoon. Makasalanan ako, hindi ito nararapat sa akin. Tanggalin niyo po ang mga ganitong pag-iisip sa aming mga isipan, Panginoon. Ito ay mga tinanim na binhi ng kaaway. Akala namin ito ay trigo. Ito pala ay grass, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, sa salita mo, sa presensya ng mga kapatiran, sa paggamit mo kay Sis Karen, kay Sis Lily, Panginoon, sa worship, O Lord, at sa presensya, Panginoon, ng bawat isa. Hallelujah. Tunay nga pong biyaya ay mapasa amin at kasagutan ay mapasa amin. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga kapatiran na maaari pang manatili at patuloy po tayong magbahaginan. Amen po. To God be all the glory. Ayan, lahat po kayo umiikot sa akin.
Ayun, si Nanay Lolita. Ang una kong nakita na nag-open cam. Ayan. Sis Karen, thank you so much. Ayan po, sino po? Ayan, si Sis Eva. Good afternoon sa Canada. Ayan po. Sis Mais, good morning. Ang maagang ginising ng pagkakataon. Ayan, mauna ka na daw po. Kasi aalis na si baby. Si baby, ihahatid mo na. Ayun, sasabihin ko nga po, praise God po. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you po sa Amen, amen. Mother dear. Nandiyan ka na naman. Paiba-iba ng lugar yung nanay ko ah. Turista talaga to. Wala na naman siya sa Cavite. Nasa Pampanga na naman po siya. Wow! Ay, si Wow! Ate She. Good Good morning. morning po, Ate She. Blessed morning po. Thank you po sa pakikinig. Gusto mo pa mag-share, ate? Pinatayan ako. Ayan, nasa Pampanga po si Mother dear. Salamat po sa pag-iingat nila. Thank you po, Wow. Sis Karen. Napakaganda ng ating sa araw na to. Araw-araw po, napakaganda ng buhay. Blessing po. At ayan po, alam niyo po, i-share ko lang po, isang biyaya na rin po sa akin na yung tiyahin ko po kasi namatay po. Ngayon ba libing, Ate She? Pero alam niyo po yung ngayon yung libing po, ngayon, alas 3. condolence Nakamute po. ka, ate. Condolence po. Naghang yung aking Oo po. Iya. Ayan po. Alam niyo po yung iba pala talaga yung meron ka na talagang may naitanim na sa'yo na words of God po ang Lord sa atin. Kasi pag may mga ganitong mga pangyayari sa buhay natin, hindi may patungan ba? Hindi dulas. Praise God po. Ngayon ko lang po siya, nung umuwi po ako last year, doon ko pa lang po na-meet yung tita ko na yon. Nung nagkasakit yung tatay ko po, At sa grace po ni Lord, nakita ko yung mga chat. Hindi ko nakita noon. Masakit po kasi wala pa isang tatay ko nawala. Pero napakabuti po ng Lord kasi bago siya nawala, na-meet ko pa siya, di ba po? Ang sarap-sarap sa pakiramdam na hindi ako natuwa na nawala siya. Pero yung grace at saka yung awa ng Lord, talagang bigyan niya ako ng yung kagalakan sa puso ko na bago nawala yung tatay ko, buo sila. Buo sila magkakapatid na magkakasama. Andun yung prayer ko kasapin po yun, siyempre po. Yung reunion ng family mo. Yun siguro yung isa sa ng Lord sa akin na ipagsama yung pamilyang nasira. Kasi lahat naman tayo may kabulukan, may kasaan. Hindi po perfect, di ba po? Kaya nga, kung iisipin natin lumang gamit natin sa damit natin, butas-butas na siya. Kailangan natin tagpi-tagpiin kasi hindi natin maayos yan kung hindi rin sa sarili natin. Paano nga po yun? Yung pananampalataya po ng isang mananampalataya. Kasi tama nga po sabi ni si Karen, no? Yung prayer mo talaga po, ako po ito na yung ko ngayon, motto ko sa buhay ko. Yung prayer po, hindi po sa tagal ng paghihintay ng ating mga prayer, kundi sa pananampalataya, kung gaano ka katatag po. Bagyo yan. Ang lakas-lakas ng bagyo na. Mararamdaman po yung kahabagan ng Diyos, pagiging kalmado mo sa lahat ng unos sa buhay mo. Kaya nga, kaya nga po, di ba po, may kanta na ang ating Diyos, ang ating bangka. Siya yung nagmamaneho ng bangka na yun. Kumbaga, plano, siya yung piloto natin. Kaya ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. Ako po laging ganun. Ang prayer ko, hindi sa paano ko makukuha yung, kung paano ko matatagalan yung faith ko, Lord, paano mo ako patatagin? Doon sa mga prayer na gusto ko, hindi sa bukas ko na agad, kung paano ako magiging manatili sa'yo. Yun talaga po siguro. Hindi po talaga ako ganito magsalita yung nanay ko. Sa buhay ko rin po, kasi talaga mabilis mag-init yung ulo ko.
Lalo na po kung about sa financial, lahat talaga po. Noong panahon na hindi ko pa talaga yung Lord. Pagdating sa financial, andun nalunod ako dun sa puro pera, sa kinabukasan, sa future ng family ko. Nandun ako lagi. Ang prayer ko na puro ganun na lang siguro. Ngayon po, sa grace ni Lord, ang kapwa ko, kung ano yung nagpagpapalang binigay ni Lord sa akin, kung ano yung prayer ko ngayon, yun naman ang dinarasal ko, yung paano makakilala yung family ko, yung salvation ng family ko, hindi lang familia, pati kapwa mo, natututo ka na mag-pray sa iba. Kasi dati, puro lang prayer sa sarili natin, prayer sa family. Ngayon, kahit hindi mo kilala, kahit nakakasalubong ko, magbibisikleta ako. May time na kahapon po, hinatid ko yung anak ko sa bisikleta ko hinatid. Kagaya ni Sis Karen, relate ako sa kanya. Biruin niyo po, may pamilya ako na nakasalubong. Para silang may sa mata. May parang hindi sila ganun yung mata nila. Tatlo sila, yung tatay, nanay, at saka anak. Kasi hindi rin po normal yung anak nila. May mga ganung cases talaga sa buhay natin sa kalsada. Kung ikukumpara natin yung sarili natin na isang tayong sasakyan, hindi po tayo matututo sa isang bagay kung hindi natin yung mga rules ng ating sa daan po. Ganon din yung natutunan ko nung ako'y kumukuha ng lisensya. Talaga, kailangan nating matuto ng Diyos, kung ano yung mga bawal, ano na, yun ang dapat nating sundin kasi ikakabuti din po natin yan. Kaya ang prayer napakahalaga. Warrior prayer sa mga kapatiran. Saludo po ako sa inyo kasi hindi natin alam. Ang dami pala nagpipray sa atin kaya tayo nakakatanggap ng pagpapala po. Yung iba akala lang nila nagdadasal lang yan. Nagsasalita lang yun. Pero napaka-powerful po niyan. Kasi hindi mo alam sa kabila ng iyong kabisihan, yung kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, pinagpipray ka pala sa likod nun. Andun pala yung prayer warrior mo. Ikaw lang, wala ka sa, yung mga non-believers nating family or mga friends. Hindi nila alam, tahimik tayo dito na nagpe-prayer kay Ate Jeanette po. Maraming salamat po sa kay Ate Jeanette. Lagi po siya nagpe-prayer sa mga kapatiran po, Ate Lily. At sa lahat po ng bumubuo ng mga minister po, ng mga leaders, lahat po sila talaga, saludo po ako sa inyo kasi hindi po basta-basta napaka-prayerful ng tao, makikita natin yung prayerful ng tao. Andun yung biyaya sa buhay niya. Hindi man po talaga sabihin, nagsasalita ka na ng words of God, pero ang bibig mo, ganun pa rin, ang sama-sama pa rin. Pero normal po sa isang, pero hindi po normal kung wala tayong pagbabago po. Kung hindi natin i-apply ng paunti-unti, step by step sa hagdan. Pataas ng pataas yung nilalakaran natin, mas lalo tayong umaangat. Kaya ang Panginoon po, tunay po na buhay. Hindi po siya tulong. Buntis ito, At ng prayer ko, natanggap ko po. Through gusto ko mahingi itong anak, yung puti din. nung siya na ang aking savior po sa buhay ko. Kaya maraming salamat po sa ngayon po, kahit may patay kami, kahit wala rin tita ko, yung sakit sa puso ko hindi na ganun kasi pinapagaan ng Diyos. Yun po, maraming salamat. Bless you. At maaga po ang alis ko. Thank you, Sis Karen, Jeanette, Mother dear. Salamat po sa mga ikaw na raw, ma. Sis Mari. Ha? Ikaw na raw. Okay. May share ko lang, ma-exit lang yung isi-share ko. Wow. Oh, wow. Praise God. Ayun. Magandang umaga muna sa inyong lahat. Ako isi-share ko yung unang-una. Amen. Unang-una, yung aking dalawang anak. Natutuwaan ako. Nag-alagad na sila ng Panginoon. Amen. Pinatutuwa ko talaga na sila ay sumapit sa Diyos. Kaya ngayon, gusto ko yung sana yung iba pang mga anak ko na magkaisa kami ng ganito. Yung mag-alagad sa Panginoon, parang kami gabayan lagi. At Amen. bigyan kami ng mahabang buhay. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, sana naman magkaroon sila ng pong sa atin na sumapi upang tayo gabayan at biyahan tayo ng magandang panahon na wala pong anumang mga kaguluhan. Yan ang hinihiling ko lagi po na sana turuan kita sa magandang yung pag-alagad sa Panginoon lagi. Kaya
nagpapasalamat ako talaga na yung mga anak ko, lagi, dalawa na ang pumasok din sa atin, sumama sa atin, Panginoon. Kaya sana naman po, karoon din ako sa aking pagtawag sa Panginoon na maakit naman yung iba kong mga anak. Nagkaroon silang po sa Diyos at tumawag. Sa ganun, magkaisa kaming lahat ang ating pamilya. Hallelujah. Lalong-lalo na ngayon. Pataas na ng Panginoon sa ating mundo. Kaya unahin talaga natin yung pagtawag sa Kanya. Parang tayo gabayan sa araw-araw. At tiyaan tayo ng malusog ng pangatawan at magandang kaisipan, malaging makasunod tayo sa Kanya. Kaya ganito na lang po ang ating magagawa. Kahit man mahirap o mayaman, magkaisa po tayo sa ating Panginoon na tumawag. Parang tayo laging gabayan. At ilo sa anumang mga kapamakan. Yan po lang ang masishare ko. Marami pong salamat sa inyo. Thank you so Amen. much, Nanay Lolita. Maraming salamat po. Alam ko po na ang lahat ng mga magulang, nais talaga natin na ating mga mahal sa buhay ay makasama natin na maglingkod sa Panginoon. Di po ba? Kaya naman patuloy tayong manalangin para sa ating mga mahal sa buhay na sila man din ay makasama natin. Madala natin sa church. Una, kahit na hindi po sa church muna, sa Bible studies natin, morning devo, kaya nga po, kapag nakikinig tayo sa umaga, ay i-full volume na natin. Full volume na talaga para marinig nila. Sa ayaw at sa gusto yung maririnig nila ang ating mga pinag-uusapan. Hindi natin alam, na-evangelize na silang unti-unti sa mga nanonood po sa live, at sa mga kasama natin, share this upang sila man, makarinig, mabahaginan din sila ng salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo. Talagang ang purpose natin is to seek and save the lost. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo. Huwag tayong manghihinawa, huwag tayong mapapagod. May kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Darating din po yung panahon na sila itutugon sa pagtawag. Maaaring sa ngayon, hindi pa. Medyo nagmamatigas pa sa Panginoon, pero darating din po yung araw na sila din ay tutugon. Kaya wag lamang po tayong mapapagod na mag-imbita sa kanila. Ating ibahagi ang salita ng Diyos. At tiyak po, isang araw, certainly, tutugon din po yan. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat po mga kapatid. Kay Ate Gingging. Ayan si Ray Diaz. Magandang umaga po. At si Sis Cathy. Magandang umaga, kasama po natin sila sa live. Sa live daw muna po sila manood. Ayan po, at makinig. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran. Pasensya na po, naghang ang aking telepono. As long as na naririnig nyo ako, okay lang, hindi nyo man ako nakikita. Ayan, si Brother Paz, baka sa mag-restore ang aking... hindi po yata kinaya kasi kanina pa ako nag-open, ganoon pa rin, paikot-ikot ka pa rin. Alam niyo po, kaya po natin, na-witness po natin ang pagtugon ng ating mga panalangin, no? Tingnan nyo, di ba? Nakakagalak, nakakapag-share si Nanay Lolita na. Nanay Lolita, praise God po sa buhay mo. Amen. Isa po ito answered prayer po ng anak ng Diyos na patuloy na nananalangin, na hindi tumitigil, hindi sumusuko, that even God is silent. God is working, no? Praise God sa buhay mo. Sis Maisel, nakikigalak po ako, alam ko, baka sa iyong mga ngiti. Salamat, Sister Karen Joy, sa isang napakagandang message, no? Talagang, mula pa kahapon, Monday, no? Talaga siguro, excited ako sa bukas kasi meron namang bagong ituturo, that even when God is silent, yun no? Yung tatlong bagay na yun, yung minsan, God says no, no? Alam niyo po, isa pong ito po yung katanungan ko noon
bakit kaya hindi pa rin, sino pa ang hindi nananalangin ng restoration? Sino ang hindi nananalangin ng reconciliation? Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng frustration. Bakit kaya, Lord, kulang pa ba yung ginagawa ko para sa'yo? Bakit ba hindi mo pa binibigay yung aking mga panalangin, no? And then, naitanong ko rin yan sa mentor ko. Sabi ng mentor ko, sabi niya, patuloy ka lang kasi minsan, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang ating mga dinadalangin kasi nakikita niya na hindi na pa natin kaya yung hinihingi natin. Hindi pa natin kaya. Kaya, yun, na-remind ulit tayo dito na, oo nga, ano, kasi, maaring kasi sila, hindi pa sila believers, mga unbelievers pa sila. Now, kung pipilitin mo sa iyong sariling pamamaraan, sa iyong sariling pangunawa, kaya mo silang puntahan ngayon eh. Alam mo na kung saan mo sila papupuntahan, at saka makikita mo kung pupuntahan mo sila. Kaya lang, baka pagdating mo doon, pipigilan ka nila. Mapipigil ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi nga ni Nanay Lolita, no, patuloy tayong mga lagad. Ibig sabihin, maglingkod. Mga lagad kasi, ano yan eh, parang Bisaya term yun na, mga lagad tayo sa Ginoo, mga lagad tayo sa Diyos. Ibig sabihin, paglingkuran natin ng Diyos, mga lagad, no? Kaya, maybe, no, God is preparing pa sa atin, nagpe-prepare pa sa atin ng Diyos para lalo pag tumibay ang ating pananampalataya upang mangyari man yun na pagkikita na tayo, no, sa ating mga pinapanalangin, matupad na ating pinapanalangin, ay ready na tayo na sila yung ma-overcome natin at hindi tayo ang ma-overcome nila, no? Andyan pa po ba kayo umiikot kay Latsi? Amen. Opo. Kahit po ikaw umiikot ka sa akin eh. Ayan, bumalik na sila lahat, no? Ayan na, nakikita ko na si Karen, no? At yun nga, kasi alam ng Diyos, ayun, nasa ngayon, ang pangungulila mo ay labis, no? Ang pangungulila mo sa kanila ay talagang sagad hanggang lampas pa sa ulo natin ang pangungulila natin sa kanila. Kaya nga araw-araw tayo nananalangin para sa kanila na ano na sila, makita na sila, makaalubilo na sila, mahawakan na sila, no? Pero may mas alam kasi ng Diyos ang sitwasyon natin. Mas alam niya ang kalagayan ng puso natin. Mas alam niya ang kakayahan natin, no? Kaya nga hindi tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Kaya minsan ang sagot ay wait, no? No, minsan no kasi ito protect kanya, wag muna ngayon. And then yung isa gumigising talaga sa atin. Kung yung isang reason kung bakit ba hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga hinihingi, ang ating mga panalangin. Maybe because there is still something in you na hindi kinalulugdan ng Diyos. Hinahawakan pa rin natin ang kasalanan na ayaw ng Diyos, pero we still cling to it, no? Kaya hindi tayo pudor kasi wala pa natin no? Hindi pa natin bitawan. Ano po yun, no? Did you wash your pointer, kilikili? Yung pride, no? O, yung kwek daw, yung kilikili. You have to do it. Yes. Opo, no? So, lahat kayo umiikot. Si Sister Karen andyan. No? Nagkapalaman kaya pas. Opo, no? Kaya, minsan kasi, hindi natin alam na meron pa tayong pride. And then, napaka-delikado po kasi ng pride. Kasi ang pride po kasi ay hindi natin alam na meron tayo noon. It is a silent killer. Ang pride, ako, silent killer po yan. It eats us, no? Ginakain tayo mula sa loob. Kaya hindi natin alam na hindi na tayo naka-align. Meron na tayong maling puso, no? A heart that is not right. Meron na tayong maling puso pala. Ang lagi na natin nakikita is yung tama natin. Ang lagi na natin nakikita sa kanila is yung mali nila. Hindi na natin nakikita na wide, no? Naging-narrow na rin ang ating pagtingin. Nakafocus na lang tayo sa ating tama. Tama naman ako. Ganun. At isa yan, dapat ma-realize natin, no? Paano ba natin malalaman na meron na pala akong pride? Number one is kapag sinabi na natin, nang dahil sa akin. Yung ganun.
Nang dahil sa akin, kaya ka guminhawa ang buhay mo. Imagine that. Nawala na si Lord nang dahil na sa'yo. Di ba? Yung ganon. Isa yan sa pride na kinakain tayo unti-unti. Pagka sinabi na, kung di dahil sa akin, yun, naku, pride po yun. Nakasentro na ang pag-iisip mo sa sarili mo. Imagine that. Dati sinasabi natin, Lord, thank you for everything. Kung di dahil sa iyo, wala ako ngayon. Pero ngayon, kapag ikaw ay may pride, masasabi mo na, lalabas dito sa bibig mo. Kung di dahil sa akin, hindi ginawa ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, gano'n na. Yan, isa na yan. Check your heart. Did you do it? The Kasi phone. it is not about us. No? Kaya nga, alam mo, si Smiles talagang dalawa. 2-0. Una, no? There are people na they waited for 18 years. Bakit kaya 18 years bago nangyari ang mga pinapanalangin natin? Because in that 18 years, God sees our heart, ready na ang aking anak. Tutuparin ko na ang kanyang hinihiling. No? So, and then, rin, no? Meron din akong mga panalangin nila, no? Mga mako, matanda na. Sana naman ay makinig na siya. Kung hindi ko kaya siyang idalhin sa Diyos, baka kaya ng mga kapatid kong mga babae kasi makikita nila, maririnig niya ang mga testimony, ang mga patutuo nila na talagang nakaka-encourage. Feeling ko, gusto mo bang mag-join? Mga babae yung mga nandun. Ay, wag. Ayaw niya. Hihintay ko yung time, no? Nakita ko nga ngayon, isang katagumpayan ng ating panalangin, no? Answered prayer. God is victorious today. No? Kaya, sa mga tinuturo niya, na-realize ko, Lord, napacheck tuloy ako sa puso ko, Sister Karen. Sabi ko ba? Kasi minsan, sabi, di ba? Minsan, we are still holding sa isang kasalanan, kaya hindi sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin. Napasuri ako, Lord. Sabihin mo sa akin, ano pa yung mga i-reveal mo sa akin, God. At tulungan mo akong alisin ito. Ayun, di ba? Yung mga ganun. Pero, no, let us, doon ko pinapili sa maybe God is preparing me pa more. No? Kaya, yun, ang ganda ng na-excite tuloy ako bukas. Sino naman kayo magpapahayag? Kahapon kay Sister Rose, ngayon kay Sister Karen, talaga, ang daming mga bagong pagtuturo, mga realization po natin. At araw-araw may nakikita tayong pagkikilos ng Diyos. New every morning. No? Yung mensahe niya, yung mga patutuo ng mga kapatid natin na patuloy nag-encourage sa atin. Kaya praise God po sa buhay ni Sister Mais, Sister Karen, sa iyo pong lahat. No? Praise God po sa buhay ni Sister Lolita na ngayon ay narinig natin. Kasusunod yan. Magbubukas na agad ng camera yan. Hindi na natin magpigilan. No? si Buddy, no? Kahit silent. Alam mo, may pinakita sa akin, i-share ko lang to ha. May pinakita sa akin si Buddy na sa tingin ko una is fireplace. Kasi mga bato Mga bato na in-erase niya sa gitna ng kanyang lawn. Ganun. Tapos sabi ko, ay maganda yan, Sister Mary Grace. Kasi hindi lang tayo dapat merong spiritual goal, kundi yung physical goal din natin. Meron din kasi yung mga goals na yan, yung mga let us remember na yung goals natin dapat is achievable. Achievable goals dapat, no? Yung mga goals natin ay tinutulungan tayo makafocus kasi yan Yung mga goals, tinutulungan tayo makafocus. Hindi tayo nalalayo kasi meron tayong goal na dapat tapusin. Kaya sabi nga, set an achievable goal. Kasi kapag ang goal mo ay pumunta sa buwan, mabibigo ka. Hindi achievable yun. Yung achievable lang at yung kaya ng time, hindi mabigat sa'yo. No? Achievable goal. Yes, opo. So yun, nakita ko. Binubuhat na yung mga bato, malalaking bato. Kaya sabi ko, maganda yan, Buddy. Tapos kailan daw ako nagbubuhat, sabi ko, mag-iingat ka. Kasi, baka maipit yung kamay mo, hindi ka na makapag-point, hindi ka na makapag-taro, mahilig ka pa naman mo. Uy, ikaw, hindi ka na makakaganot. Pag naipit yung fingers mo. So, mag-iingat po tayo, no? Kagaya po sa spiritual life natin. Meron tayong goals. Alam natin, yung sinasabi ni Sister Janet kanina, na merong pumipigil. Magalag tayo pagka merong mga, alam natin na may something na evil na pinipigilan tayo, ihiwalay tayo doon sa goal natin. Pero kapag maayos ang lahat, let us check, no? Baka
hindi na ako pa-addict sa Diyos kasi wala lang kumukontra, no? Ganon. Ganon din yung ano natin. Let us have an achievable goal para sa spiritual life natin at para sa physical life natin. One of the achievable goal na pumasok agad sa isip ko is yung pag-drive ng bisikleta. Hindi ka marunong mag-drive ng bike. Pero that is an achievable goal. Kaya nung nag-focus ka, ngayon nakapag-drive ka na. 3 things in life. Share ko na lang din to, no? 3 things in life na importante sa lahat. Tayong lahat. Number 1 kasi, sa tinulat ko doon, sa 3 things in life na kailangan meron tayo is driving. Nakita ko kasi yun sa araw-araw. Dapat marunong kong mag-drive. It doesn't matter kung bisikleta, tricycle, kotse. It doesn't matter. Because hindi ka mako-contain sa place mo. Makakahayo ka kung marunong kang mag-bike, kung marunong kang mag-drive. Hindi ka. Kasi minsan, napakalayo. So, hindi pwedeng lakarin. Kasi pagdating mo doon, wala lang tayo yung pupuntahan mo. Diba? Kaya namang lakarin, yes. Pero pagdating mo doon, tanghalian na. Pagkasabihin, pinatiming naman ito, tanghalian pumupunta rito. Yung ganon, di ba? Dito sa Pilipinas, ganon. So, napakaganda pagka marunong kang mag-drive. Number 1. Number 2 is, you must have some skill na pwede mong i-barter over something. Or kahit na i-present sa kanila. Ano yun? Ano yung skill na yun? Marunong kang maglinis, marunong kang magwalis, marunong kang makipag-conversation. Skill na dapat meron ka. Marunong kang magkwento, marunong kang maghatid ng tamang balita. Mayroon ka nun. Number 2, driving. Marunong kang mag-drive. Number 2 is meron kang skill. Something na pwede mong ipagpalit sa ginawang maganda sa iyo. Ginawan ka ng maganda sa kapwa mo. Now you want to give them something in return. Ano ba pwede kong gawin sa kanila? Nakita mo marumi ang kanilang upuan. Lilinisin mo. I-restore mo sa dati. Yung mga skill na ganon na kahit hindi nila hinihingi, pwede mong ibigay sa kanila. Na kahit wala kang pera, pwede kang makapagbigay sa kanila. Kindness. Meron ka nun. And number 3, ito yung last. Dapat alam mo kung saan hahanapin ang happiness, ang joy. Amen? Kasi kapag ikaw, ang joy mo nakadepend sa tao, maligaya ka kasi nandyan siya, nakikita mo siya, hindi ka magkatagumpay, mawawala ang kaligayahan na yun. So number 1 joy is 37:4 ng Psalms, no? Hanapin ang kaligayahan mo kay Yahweh at lahat ng ninanais ng iyong puso ay iyong makakamtan. So dapat alam natin kung saan natin hahanapin ang kaligayahan. Because everything in this world is temporary. Ang tanging constant lang, sabi ni si Janet, is pagbabago. The only constant thing in this world is change. Kaya dapat matuto tayong hanapin kung saan talaga ang true joy, and it is in the Lord. It is marunong kang mag-drive, meron kang skill, may alam ka na para makatulong ka sa kapwa. Number 3 is alam mo kung saan hahanapin ang tunay na kagalakan. Amen. Maraming po salamat. Sa nga po palagsyang, hindi kami natuloy dyan kasi napakalakas po ng ulan. Hindi po visible ang road. Napakadelikado po magbiyahe. So, pagka wala na lang sigurong bagyo, no? Kasi medyo malayo, 244 kilometers kasi magta-travel kami ng 6 hours using the tricycle. Kaya kahit salitan kami mag-drive, napakalayo po talaga. At makapagdating namin dyan, ulan din, hindi kami makakagala, hindi kami makaka-visit sa mga other church members, at hindi tayo makakapag-fellowship. So, hintayin po natin ang kalooban ni Diyos, ng Lord, no? Kung kailan po tayo makakapunta dyan. At, yes, pasensya na po dyan, mainit pala dyan, no? Pero dito po, makulit. Mainit, bro. Mahirap mag-travel ngayon dito. So, wag po muna. No? Meron pong maraming araw. Every day is a day for us. Amen. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. God is perfect. Timing. Amen. Brother. Ikaw na po ang mag-host muna. Amen. Pasensya na po. Naglulo ko ang aking mga cellphone. Pasensya na po. Chang Emily, baka po gusto niyo po mag-share, Chang Emily. Sige po.
Napakaganda na naman po. Amen, brother. Meron po talagang oras po kayo para makaparito muli. Sabi nga po, no, kahit maghapon pong umuulan, hindi po makalabas ang mga tao. Kaya, praise God po sa ating pong buhay. Ngayon, napakaganda po ng araw naman po ngayon. Sumisikat na po. Tunay nga, biyaya po ni Lord, sabi nga po sa ating awitin. Praise God. Si Nanay Lolita po, kumusta po? Wala na po kasi akong nanay din, kaya makikinanay na rin po ako. Okay Ako naman din, po siya, Nana. Chang. Opo. Wala na, ulila na rin po kami. Wala nang nanay, kaya Nanay Lolita. Ang yung panalangin po, hindi po kayo nag-iisa, Nanay Lolita. Po, yan din po ang prayer po ni Nanay Dalen kung nung nabubuhay pa yung kanyang mga anak ay maisama po niya sa kanyang gawain. Sama-sama na po kami rito sa Nueva Ecija noon pong nasa Kamarin pa po kami noon. Yan po ang kanyang pinagpipray daw po lagi, ang kanyang mga anak ay umuwi na at kami po ay sama-sama na po rito sa Nueva Ecija. Magkaisa na po kami para sa Panginoon. Kaya di po na nagtagumpay po si nanay po doon dahil kami po ay nagsiuwian na nga po lahat dito. Hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa nasa Panginoon na po. Manugang, ganyan po. Kaya nala pong imposible, Nanay Lolita po, no, na isasama niyo rin po ang iyong pong mga ibang anak talaga. At nga sa mga apo niyo po, at pagpipray po natin yan, sama-sama po tayo. Sir Mais, wala pong imposible. Dahil kaisan mo po kami, dahil tayo isa na rin pong pamilya sa Panginoon. Amen po. Tunay na sabi nga po, ang Panginoon po talaga ang wag natin madaliin. Sabi nga po, sabi po Mr. Karen kanina, ang kanya pong mga binahagi, napakaganda po, no? May timing po talaga ang Panginoon. Wag po natin madaliin. Sapagkat ibibigay niya po. Sabi nga po ni, sinasabi po lagi yung naging po ni Sir Karen, hindi mo nga po hinihingi, dumarating eh. Amen po, no? Kaya, pag humingi po tayo sa Panginoon, unti-unti po niyang may bibigay po yun. Dahil, hindi naman po tayo, naririnig naman po niya lahat ang ating pong panalangin. Sabi nga po, mag-focus po tayo sa Kanya, at lamang po ang Kanyang hinihiling na maglingkod po tayo sa Kanya, kung tayo po ay andirito na po sa Panginoon. Tayo po ay mag-focus na po at lahat po ng ating, sabi nga po, ang biyaya po ng Panginoon ay bubuhos niya po sa ating lahat, lalo na po ang ating pong mga pamilya. Amen po, no? At tunay nga po na praise God po, talaga si Sister Karen, laging ginagamit po, no po, na maski nagbabike po siya, masisemplang. Pero sa Panginoon po, hindi na po masisemplang po yan, Sister Karen. Wala pong kasemplang-semplang sa Panginoon. Kahit po, sabi nga po, naangkas na po yung dalawa niyang anak sa paghatid. Amen po. Ganon din po tayo sa Panginoon. Wala na po tayong pagkawala. Hindi na, marunong na po tayo at tayo po ay natututo na po tayo. Pagdating po sa Panginoon, wala na pong semplang-semplang po tayo sa Panginoon. Lahat po, tayo po ay Kanya pong inaalalayan na po. Kanya pong tinuturuan sa man po ang ating pong nagiging kasalanan. Tunay nga po na, sabi nga po, yung mga pride po natin, yung mga ugaling makasarili, ay ito na po yung ating iiwanan sa ating pong pamumuhay araw-araw. Kaya God bless po sa ating pong lahat. Tunay na ang dami po natin natututunan sa araw-araw po. Amen po. Na tayo po ay nagpapalakasan, nagpapahabag. Bahaginan po tayo ng mga salita po ng Panginoon kahit na po na malalayo po ang bawat isa. Pero inano po ng Panginoon upang tayo po ay dito sa online ay magkapangita lagi at tayo po ay sa Panginoon nag-iisa at tayo po ay
ang nagkaroon ng relasyon po para sa Panginoon nga po. At si Nanay Lolita, kaisa mo po kami sa pananalangin po na kayo pong lahat ay makasama na rin po sa gawain po sa Panginoon. Walang imposible po sa ating pong lahat. Kahit po yung matigas na puso po, palalambutin po ng ating Panginoon. Sa ating pong mga anak, walang imposible talaga. Dahil yung nga pong Panginoon hindi wala malang lahat. Inaano po niya, walang mabuti, walang masama. Ang masama, pinapasikat nga po ng araw din po sa kanila. Ang masasama. Sa atin pa po ba, mga anak na po ng Diyos. Talagang dadating dahil God is perfect nga po, timing nga po, no? Wala pong imposible. Kaya yun lamang po at sa Diyos po ang papuri. Salamat po sa inyo pong lahat. God bless you po. God is good. Nga po ni si Sister Mais lagi, God is good all the time po, no? Kaya brother, akala ko nga sabi ko nga sana dadating na si brother ngayon. God is perfect talaga, timing, may timing talaga ang pagparito ni brother. Kaya ayan mo brother, makakabiyahe ka rin po. Ingatan po kayo lagi dyan. Salamat po bro. Basta pa. Bibilang ka pa naman niya dyan ng isda. Amen. Opo. Siya. Pasalubong ko. Yun nga pong sabi ko At papalitan na lang dito. Palitan mo yung gulay dyan. Gulay. Ay, marami. Ang daming kalabasa, bro. Oo. Sabi ko kay Ating may kalabasa ka pa ba? Kako, bigyan natin sila pastor. Kako, ganon. Meron. Sabi ganon. Parang umaraw na ngayon Parang pwede ngayon. Kaya nga nako, timing sana. Pumasok pa si Chong. O nag-absent. Andito pa. Hindi ka pumasok. Andito pa. Inaantay ka. Inaantay ka nga Sige. Alas 6 hours, mga alauna. Kung alas 8 kami aalis, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga alas 2, andyan kami. Ang importante kasi hapon. Makapag-fellowship tayo. Yun naman ang importante. Okay. Opo. Kaya si Chong, kumakain. Kahit ito. Maro-araw naman. Nagpagupit na nga ito. Magpagupit ako para bukas. Wow. Hindi ka pa rito nagpagupit. Doon sa suki mo, hinahanap ka. Sabi siguro, wala na isuki kung nagpapagupit na pastor. Sige po. Pauwi na po ako. Ano po? Sige, mag-chat lang po kayo, bro. Opo. Brother, kung kayo po ay matutuloy, ingat po kayo kung matutuloy po kayo. Opo. Sorry po, permission to leave. Salamat sa sharing. Hello po. Ayan, naririnig yun. Amen. Nag-e-echo po ba? Nag-e-echo nga. Ayan. Hindi na po ba? Okay na. Wala namang sound dito. Hello? Hala, bakit ganun? Naririnig ka po namin, ate. Okay. Sige, salamat. Amen, sige po. Po namin. Salamat po. Ayan, nakita ko na rin si Chang Emily. Apo. Ayan. Okay po na. Sige po. Ayan, maraming salamat po sa mga sharing at sa pagsasalo na sa pinagsaluhan nating salita ng Diyos ngayong umaga. Maraming salamat po.
At sa ating mga kapatid na nanonood sa live, si Ate Ging, maraming salamat. Si Ate Cathy naghatid na ng kanyang anak. Ayan, maraming salamat po. Kita-kita po muli tayo. It's Tuesday, mamayang gabi sa JSM. At bukas pong muli, kung gaano ka-excited si Brother Paz, ganun din po ang bawat isa. Alam kong excited din po ang bawat isa. Amen. At nawa po magkaroon tayo ng isang maganda at blessed at punong-puno, productive day ngayong araw na ito. Amen po. Maraming salamat. Kita-kita po tayo uli bukas ng umaga at mamayang gabi sa JSM. God bless everyone.